Mabilis ang update po tayo. Titingnan po natin kung may petsa na ba talaga ang pagsalang ni Kai Sotto sa operasyon para sa kanyang ACL injury. Sisilipin din po natin yung pahayag ni Japet tungkol sa posibleng pagsalang niya dito sa Gilas, Pilipinas habang wala si Kai Sotto. At ang pinaka-importanting magagawa ng Gilas ayon kay Japet Aguilar. Tututukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Bunga ng tinamong injury, inaasahang hindi na muna makikita si Kai Sotto sa hanay ng Gilas, Pilipinas hanggang sa makarecover. Kaya naman ang tanong ng bayan, kailan ang nakatakdang operasyon sa kanyang ACL injury na nakuha sa Japan B-League? Tutukan natin ang sinabi ni Anonymous sa report ni Homer Sison sa Spin. Kinakausap na namin yung mga doktor. Kailangan kasi maalis muna yung pamamaga bago maganap yung operasyon. Kaya wala pang petsa. Malinaw naman yung sinabi ng source ni Homer Sison, di ba? Wala pang petsa kung kailan sasailalim sa operasyon si Kai Sotto para sa kanyang ACL injury. At tanggalin muna yung pamamaga bago isagawa yung operasyon. Kung kailan matatanggal yon, kung kailan mawawala yung pamamaga na yan, hindi natin alam. Pero isa lang yung sigurado natin. Mabigat yung dadaan ng proseso ni Kai Sotto bago maibalik yung kanyang tikas dito sa loob ng court. Ayon pa rin sa balita, posibleng wala siya sa buong taon. So masakit yun, hindi lang sa team niya sa Japan and of course sa Gilas, Pilipinas, kundi maging kay Kai Sotto mismo ha. Yung NBA dream niya medyo mas lumalalim din. Unang-una kasi 24 anyos na siya by 2026. Kung sakali sasalang siya sa NBA Summer League, di ba? Makikipagsabayan siya sa mga mas bata at mas athletic na players. Ibig sabihin, mas mahirap makipagsabayan sa mga bagong player na papasok sa NBA. Mas priority sila dyan. Sigurado din tayo na alam ng NBA na sumailalim siya sa isang mabigat na proseso bunga ng injury. Sa nangyayari ngayon kay Kai Sotto, isa ang sigurado tayo. Mananatili yung pwesto niya dito sa Gilas, Pilipinas. Hindi mawawala yun. Hihintayin talaga siya dito dahil sobrang kailangan siya ng team. At dahil hindi makakasama sa hanay ng Gilas, Pilipinas para sa nalalapit na bakbakan ng kupunan sa third window ng qualifiers at sa mismong Asia Cup, inaasahan na pupuna ni Japet Aguilar ang pwestong babakantehin ni Kai Sotto. Tanong, ano ang reaksyon ni Japet? Handa ba siya na muling samahan ng pambansang kupunan? Tutukan natin si Japet Aguilar sa report ni Olmen Leiba ng Philstar. Alam mo, nandito lang ako. Ibig ko sabihin, feeling ko may iba pang bigs katulad ni AJ Edu. Sana manatili siyang malusog. Andyan pa rin naman si Junmar. Marami pa tayong mga batang player. Ang role ko dito is gabayan ng mga mas batang player. Always ready naman talaga si Japet Aguilar eh. Andyan lang siya kung kailangan ni Coach Tim Cone. At dahil injured si Kai Sotto, sigurado hugutin ulit siya ni Coach Tim. Actually, naipaliwanag na rin ni Coach Tim ang issue, di ba? Ayon sa kanya, si Japet talaga ang sasalo sa pwesto kung mawawala si Kai Sotto dahil sa injury. Dahil dyan, tingin natin ang laki ng role na gagampanan ni Japet Aguilar sa Gilas sa paparating na third window and of course sa mismong Asia Cup. Siyempre, andyan din si AJ Edu kahit hindi pa siya nagde-declare na makakasama siya sa hanay. Pero, malaking bentahe ang nakikita ng lahat na naglalaro siya sa Japan. Ibig sabihin kasi nun, healthy siya. Fit siya sa Gilas, Pilipinas sakaling dumating yung time na tawagin ulit siya ni Coach Tim Cone dito sa third window. Matapos ihayag ni Japet Aguilar ang kanyang kahandaang sumabak sa laban sakaling tawagin siya ulit ni Coach Tim, kaagad niyang binigyan din ang halaga ng taktika na gagamitin ng Gilas, Pilipinas. Ayon sa kanya, pinaka-importanting magawa nila ito ng maayos. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Japet sa report ni Olmen Leiba ng Philstar. Basta yung system namin, yung triangle ni Coach Tim, pinaka-importante sa amin na ma-execute namin ng maayos. And also, kung ano man yung maitulong ko sa kanila, yun ang role ko. Triangle offense. Yun yung isa sa mga mahahalagang tools na dadalahin ng Gilas, Pilipinas sa laban. Actually, lagi naman ganun di ba? Ito yung rason bakit hindi halos makahugot din si Coach Tim ng baguhang player. Yung player na hindi pa sanay sa kanyang triangle offense. Limitado kasi yung oras or panahon para sa practice or training ng team. Kaya napakahirap kung huhugot siya ng bagong player na hindi alam yung sistemang ginagamit niya. 10 araw bago yung laban, hindi sapat yun. Buti sana kung tatagal talaga ng ilang buwan yung training. Okay sana yun. Kaso hindi ganun eh. Anyway, good luck kay Japet. Alam natin siya talagang bibigyan ni Coach Tim ng baton para tugunan ang pagkawala ni Kai Sotto. Hopefully, makasama niya sa hanay si AJ Edu. So guys, maraming salamat.